Sa isang liblib na baryo sa timog ng Luzon, may isang lalaking kilala ng lahat. Hindi dahil sa kayamanan, katalinuhan o kagalingan, kundi dahil sa pagiging pinakapalaging talo sa sabong. Siya si Alan, 32 anyos, payat, at may madalas na gusot na buhok na halatang hindi na inaasikaso dahil sa sobrang pag-aalala sa buhay. Si Alan ay isang sabungerong salat sa swerte. Kahit anong pag-aalaga niya ng manok, kahit anong dasal bago sumalang sa ruweda, at kahit anong pagod sa pagpili ng lahi, lagi siyang natatalo. Minsan nga, tinutokso siya ng mga kabarangay na baka siya raw ay isinumpa, at kahit ang manok daw na walang kalaban ay matatalo pa rin kung siya ang magmamay-ari. May simpleng pamilya si Alan, asawa niyang si Mira at 2 anak, sina Miko, 8 taong gulang, at Lia, 6 na taong gulang. Sa maliit na kubo nilang yari sa pawid at lumang kahoy, halos araw-araw ay naririnig ang buntong hininga ng kaniyang asawa. "Alan," ani Mira habang nag-aayos ng tuyong isda para sa hapunan, "baka pwede namang ibang trabaho naman ang pagtuunan mo. Hindi tayo nabubuhay sa sabong. Lagi ka na lang talo." Napayuko si Alan, hindi malaman ang isasagot. Totoo naman ang sinabi ng asawa niya, ngunit sabong ang matagal na niyang pangarap, ang tanging tila nagbibigay sa kanya ng pag-asa kahit pa puro pagkatalo ang nakukuha niya. "Mira, huling subok na lang. Pangako, kapag natalo pa ako bukas, titigil na ako," sabi niya. Bagaman may halong pangamba ang tono. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kaya ba niyang bitawan ang pagkahumaling sa sabong dahil iyon na ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya na may silbi siya kahit sandali. Kinabukasan, habang papasok si Alan sa sabungan, narinig na naman niya ang mga pamilyar na bulong ng mga tao roon. Eto na naman si Alan, ang hari ng talo. "Ha ha ha ha, baka gusto na naman magpatalo ng pera. Pare, kapag sinabayan mo ang taya ni Alan, siguradong talo ka. Siya ang malas na may paa." Kumirot ang dibdib ni Alan, ngunit sanay na siya. Ang hindi niya matanggap ay ang kahihiyang inuuwi niya sa pamilya. Ang manok niyang si Buntot Pula na inalagaan niya ng 2 buwan, ang balak niyang ipanabong. Maganda ang tindig, mabilis kumilos, ngunit kahit ganoon, hindi niya mapigil ang kabahan. Sa huling 5 sabong niya, sunod-sunod ang talo. Nang sumalang si Buntot Pula sa laban, mabilis ang palitan ng tadyak at tila ba may pag-asa si Alan. Ngunit sa isang iglap, tinamaan sa leeg ang manok niya at bumagsak. "Talo na naman si Alan," bulalas ng announcer. Natawa ang mga tao, may ilan pang palakpak ng pang-aasar. Nakatungo ang ulo ni Alan habang karga ang dugo ang manok. Hindi niya mapigilang mapaluha. Kahit hindi niya ipakita sa lahat, wasak ang puso niya. Sa gabing iyon, matapos matulog ang pamilya, hindi mapakali si Alan. Wala na silang bigas kinabukasan. Nagpasya siyang lumabas upang humanap ng mapagkukunan ng swerte. Naglakad siya papunta sa masukal na bahagi ng gubat, dala ang pangilaw. Habang nakaupo sa ilalim ng punong sampalok, nagdasal siya. "Panginoon, kahit minsan lang, bigyan mo po ako ng pagkakataong manalo at maiahon ang pamilya ko." Sa gitna ng katahimikan, may narinig siyang mahina ngunit kakaibang tunog. Isang tila munting tilaok, ngunit hindi ordinaryo. Mabilis, matinis at may kakaibang alingaw-ngaw. "Tiktilaok, tiktilaok," napalingon si Alan. Sa may talahiban, may kumikislap na tila gintong liwanag. Dahan-dahang lumapit si Alan at nang masilayan niya ang pinagmumulan ng liwanag, napamulagat siya. Isang maliit na sisiw na kulay ginto, kumikinang na parang gawa sa purong ginto, at may maliliit na pakpak na tila sinlambot ng ulap. Ngunit hindi iyon ang pinakakamangha-mangha. Dahan-dahang lumapit ang sisiw, tumitig kay Alan
at sa gulat niya nagsalita ito. Alan, wika ng sisiw sa malinaw at maliit na tinig. Kung hanap mo ay swerte at tagumpay, ako ang sagot. Napatayo si Alan, nanlaki ang mata. Nagsasalita ka? Ngumiti ang munting gintong sisiw at muling nagsalita. Ako si Ginto, ang malagintong manok panabong. Ako ang magpapabago sa kapalaran mo. Kung tatanggapin mo ako. Nakatitig pa rin si Alan sa munting gintong sisiw na nasa harap niya. Kumikinang, humihinga at nakapagsasalita. Pakiramdam niya ay nananaginip siya kaya kinurot niya ang sarili. Aray! Napasigaw siya. Ngumisi ang sisiw. Hindi ito panaginip, Alan. Huminga ng malalim si Alan, pinakalma ang sarili at marahang lumuhod upang mapantayan ang taas ng kakaibang nilalang. Kung totoo ka, bakit ako? Bakit mo ako kinausap? Tulad ng narinig mo, tugon ng sisiw. Ako si Ginto, isang malagintong manok panabong. Ipinanganak ako upang magdala ng tagumpay. Ngunit pipili lang ako ng taong tunay kong nararapat tulungan. Pero bakit ako? Hindi ba dapat sa isang mayaman o magaling na sabongero ka lumapit? Tanong ni Alan na puno ng pag-aalinlangan. Umili si Ginto. Maraming mayaman ngunit sakim. Maraming magaling ngunit mapagmataas. Ikaw kahit talo ng talo, hindi ka nanloko, hindi ka nandaya at hindi ka sumuko. Isang puso na marunong magmahal ang kailangan ko. Napayuko si Alan. Noon pa lang may kakaibang init na umaagos sa kaniyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon, may nilalang na naniwala sa kaniya. Kung tatanggapin mo ako, patuloy ni Ginto, bibigyan kita ng pambihirang swerte. Hindi ka basta mananalo, dadagundong ang pangalan mo sa buong Pilipinas. Nagningning ang mga mata ni Alan, ngunit agad ding sumagi sa isip niya ang tanong. Ano ang kapalit? Umihip ang malamig na hangin. Tumigil sandali si Ginto bago nagsalita, tila sinusukat ang katapatan ni Alan. Ang bawat biyaya ay may kapalit, ngunit huwag kang matakot. Hindi ko kukunin ang anumang magpapahamak sa iyo. Kung ganoon, ano ang hinihingi mo? Tumingala si Ginto at may seryosong liwanag ang mga mata. Katapatan. Walang pagsisinungaling, walang pandaraya, walang pagbebenta sa akin at walang pagtalikod kahit sa gitna ng karangyaan. At higit sa lahat, huwag mo akong gagamitin sa kasamaan. Napabuntong hininga si Alan. Ang mga kondisyong iyon, hindi naman mabigat. Yun lang ba? Kung iyan ang kapalit upang mabigyan ko ng maayos na buhay ang pamilya ko, oo, tinatanggap ko. Ngumiti si Ginto. Kumislap ang katawan nito at nagbigay ng malamlam na liwanag. Simula ngayon, Alan, ako ang iyong kaibigan at kabalikat sa laban, ngunit isang babala. Kapag nagsimula na ang iyong pag-angat, sabi ni Ginto, magigising ang mga matang nananahimik sa inggit. May mga taong susubok magnakaw sa akin, sirain ka o dayain ka. Tandaan mo, ang tunay na panganib ay hindi sa sabungan, kundi sa mga taong nakapaligid sa iyo. May kilabot na dumaan sa likod ni Alan, ngunit hindi niya ito pinahalata. Mamaiintindihan, ano ang una kong dapat gawin? Bumalik tayo sa inyong bahay, tugon ni Ginto. Bukas ng umaga, sisimulan natin ang unang araw ng iyong tagumpay. Maingat na pinulot ni Alan si Ginto at itinago sa loob ng kaniyang lumang jacket upang walang makakita. Tahimik siyang umuwi sa kanilang kubo. Pagsapit sa bahay, maingat niyang inilagay si Ginto sa isang lumang kahong may malambot na basahan. Bago matulog, muling nagsalita ang sisiw. Alan, sa pagdating ng bukang liwayway, magsisimula ang pagbabago ng buhay mo. Napangiti si Alan nang hindi maipaliwanag. Matagal na siyang hindi natutulog ng may pag-asa. Ngayon, tila nagsisimula na ang hinahanap-hanap niyang bagong kapalaran. Kinabukasan,
Paggising ni Alan, agad niyang binuksan ang kahon. At laking pagtataka niya nang makita na hindi na maliit na sisiw ang nasa loob, kundi isang makisig na batang manok na kulay ginto. Mas malaki kaysa sisiw ngunit mas maliit pa sa normal na tandang. May makinang na balahibo at matatag ang tindig. "Magandang umaga," bati ni Ginto. "Handa ka na ba para sa unang pagsubok?" "Ha? Subok? Akala ko ba papapanalunin mo ako agad?" Umiling si Ginto. "Hindi ganon kadali. Bago kita ihatid sa glorya ng sabungan, dapat mong patunayan na kaya mong ipagtanggol ako dahil marami nang naghahanap sa akin." Natigilan si Alan. "Anong ibig mong sabihin, Ginto?" Tumalon si Ginto sa balikat niya at bumulong. "May mga taong dati ko nang tinanggihan at kapag nalaman nilang nasa iyo ako, magugulo ang buhay mo." Nagliyab ang interes at kaba sa puso ni Alan. Ano ang pinasok niya? Maagang nagising si Alan ng araw na iyon, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa kakaibang sigla at pananabik. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming pagkatalo sa buhay, pakiramdam niya ay may paparating na magandang balita. Habang tahimik na nagluluto ng lugaw si Mira para sa agahan, napansin niyang tila nakangiti si Alan sa kawalan. "Ang aga mo yatang nakangiti," puna ng asawa. "May maganda bang nangyari?" Hindi malaman ni Alan kung paano uumpisahan ang paliwanag. Hindi naman niya maaaring sabihin agad na may nagsasalitang gintong manok sa loob ng kanilang bahay. "Wala naman. Siguro may magandang darating lang," tugon niya sabay kindat kay Mira, na tinanguan naman ito ngunit may pagdududa. Pagkakain, tinawag ni Ginto si Alan mula sa kahon. "Alan, hindi ka makasusulong kung hindi mo muna ipapakilala ang katotohanan sa mga taong pinakamahalaga sa iyo. Unahin mo ang pamilya mo. Sila ang unang dapat makaalam," wika ni Ginto. Nanlaki ang mata ni Alan. "Sigurado ka? Baka mabigla sila o matakot. Tiwala lang. Hindi ako masamang nilalang. At kailangang alam nila upang hindi nila ako basta ipagkalat." Huminga ng malalim si Alan at tinawag si Mira at ang mga bata. "Mira, Miko, Lia, may ipapakita ako sa inyo, pero mangangako kayo na hindi nyo ito sasabihin kahit kanino, ha? Kahit sa kapitbahay, sa tindahan o sa mga kaibigan." Nagkatinginan ang tatlo. "Tay, parang seryoso po ah," sabi ni Miko. Dahan-dahang binuksan ni Alan ang kahon. At doon, marahang lumabas si Ginto, ang manok na kumikislap na tila may liwanag ng araw. Kumaway pa ito gamit ang pakpak at ngumiti. "Magandang umaga," bati ni Ginto. Napatalon si Mira at muntik mapasigaw. Buti na lang at natakpan ni Alan ang bibig nito. "Ay!" Halos maiyak si Mira. Alan," nagsasalita ang manok. Si Lia naman ay natutuwa at nagklap pa. "Ang ganda niya, parang laruan na may ilaw." Si Miko ay hindi makapagsalita. Tulala, ngunit kalaunan ay napangiti. Ipinaliwanag ni Alan ang lahat. Paano niya nakita si Ginto at ano ang alok nito. Tahimik na nakinig si Mira at paglipas ng ilang saglit ay dahan-dahang tumango. Kung totoo ang lahat at hindi masama ang nilalang na ito, susubukan kong maniwala. Basta, huwag mo siyang ipagyayabang sa ibang tao, Alan. Delikado. Ngumiti si Ginto at yumuko bilang tanda ng respeto. "Salamat sa pagtanggap sa akin, Mira. Hindi ko kayo pababayaran ng kapalit na ikay masasaktan." Bago lumabas si Alan upang mamili ng patuka para kay Ginto, may ibinigay na paalala ang mahiwagang manok. "Alan, mula ngayon makakakita ka ng mga senyales ng swerte. Kapag may nakita kang puting paru-paro, sundin mo ito. Ito ang unang gabay mo." Hindi man maintindihan ni Alan, tumango na lamang siya. Bit-bit ang maliit na basket, naglakad siya papuntang bayan. Pagdating niya sa kalsada, may puting paru-parong lumipad sa tapat niya. Napatigil si Alan. "Ito ba yon?" Sumunod ang paru-paro.
at dinala siya sa isang lumang tindahan ni na Mang Epol. Kilala ito na nagbebenta ng mga gamit pang sabong. Pagdating niya sa tindahan, biglang nagsalita si Mang Epol. "Alan? Sakto. May dumating na bagong klase ng patuka, pang-develop ng lakas at bilis ng manok. Isa ka sa unang pwede kong pagbilhan. Gusto mo ba subukan? Promo ngayon." Napakamot si Alan. "Mang Epol, alam niyo naman, kapos pa ako sa pera." Napangiti si Mang Epol. "Babayaran mo na lang kapag nanalo ka. Tiwala ako ngayon sa'yo." Napatulala si Alan. "Tiwala? Sa akin?" Napakabihirang marinig niya iyon mula kahit kanino, lalo na sa sabungan. Kinuha niya ang patuka. Habang pauwi, may isa pang senyales, isang baryang gintong kulay ang gumulong sa harap niya. Nang pulutin niya, isa pala iyong lumang 6 na pisong barya na matagal nang hindi umiikot. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang init at saya sa puso niya. Pagdating niya sa bahay, sinimulan ni Ginto ang pagsasanay. "Alan," wika ni Ginto, "hindi ako basta-basta lumalaban agad. May 3 yugto bago kita papasukin sa sabungan. Una, pagtatatag ng tiwala at ugnayan. Ikalawa, pagsasanay sa taktika ng laban. Ikatlo, ang unang sabak sa pampublikong sabong." "Anong gagawin ko?" tanong ni Alan. "Simulan mo sa pag-aalaga sa akin hindi bilang sabong na hayop, kundi bilang kaibigan. Walang pagmamadali. Pakainin mo ako ng may malasakit, kausapin mo ako at pakinggan ang mga payo ko." At doon nagsimula ang kakaibang bonding nila. Habang pinapakain niya ng espesyal na patuka si Ginto, napansin ni Alan na kumikinang ang balahibo nito ng mas matingkad, lumalakas, tumitikas. "Bukas, Alan," sabi ni Ginto, "ipapakita ko sa iyo ang unang mahiwagang kakayahan ko." Napakunot ang noo ni Alan. "Kakayahan? Ano pa ba ang hindi ko nalalaman?" Ngumisi si Ginto at may kakaibang liwanag ang mga mata. "Tandaan mo, ang tunay na laban ay hindi lamang nasa sabungan. May mga matang nakamasid na. Ramdam kong may isang taong nakaamoy na ng swerte mo at susubukan kang unahan." Napahinto si Alan. "Sino? At bakit?" Ang simula ng swerte ay nagbubukas din ng pintuan sa panganib. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, nagising si Alan sa mahinang pagkatok sa kahon ni Ginto. "Alan," bulong ni Ginto, "oras na upang subukin ang unang hakbang ng ating kapalaran." Napahilot si Alan sa muka at tumango. "Handa na ako, Ginto." Ngunit bago sila umalis, muling kinausap ni Ginto ang pamilya. "Mira, Miko, Lia, bantayan ninyo ang inyong ama. Hindi magiging madali ang susunod na mga araw. At kung may kumatok o magtanong tungkol sa akin, huwag ninyong sasagutin." Nagkatinginan ng mag-iina at sabay na tumango. Ramdam nila ang bigat ng mensahe ni Ginto. May paparating na hindi pangkaraniwan. Pagkalabas nila ng bahay, hindi dinala ni Alan si Ginto sa karaniwang sabungan sa baryo. Sa halip, dinala sila ng puting paru-paro patungo sa isang maliit at lihim na sabungan sa gilid ng ilog. Ang sabungang tulay na pinupuntahan lamang ng piling sabunghero. Dito nagaganap ang mga underground na laban. Madalas walang paalam, walang ingay, at kadalasan ay labanang walang tawiran ng pera, kundi purong pag-uusisa sa lakas ng manok. Pagdating nila, kaunti lamang ang naroon, mga veteranong sabongero na kilala sa lugar. Agad siyang nakilala ng dalawa. "Uy, si Alan to ah," bulalas ni Tomas, isa sa mga kilalang miron doon. "Anong ginagawa mo rito? Wala ka bang sawa sa talo?" Natawa ang iba. "Baka gusto lang manood," sabat naman ni Kaloy. Ngunit may isang tahimik na nakamasid. Benjo, ang sabungerong may matalas na mata at reputasyon bilang asong matyaga.
Hindi ito nagsalita, ngunit nakatitig kay Alan at parang inuusisa ang dala niyang maliit na supot kung nasaan si Ginto. Bago nila iharap si Ginto sa sinumang laban, kinausap niya muna si Alan sa gilid. Alan, tandaan mo ang 3 patakaran bago ako lumaban. Seryosong wika ni Ginto. Huwag ipagyabang ang kakayahan ko. Huwag magalit kahit insultuhin ka. Huwag tataya ng malaki sa unang pagkakataon. Tumango si Alan. Opo, tanda ko. Ang unang layunin natin ay hindi ang manalo ng pera. Paliwanag ni Ginto. Kundi makita kung paano tumutugon ang mga mata ng tao kapag naramdaman nilang may kakaiba. Dahan-dahang inilabas ni Alan si Ginto mula sa supot. At nagsimulang magliwanag ang balahibo nito ng bahagya. Naakit agad ang tingin ng mga nasa paligid. Hoy, ang ganda ng manok mo, Alan ha? Puna ni Tomas. Parang may kinang. Kinulayan mo ba yan? Hindi sagot ni Alan habang pilit nananatiling kalmado. Napataas naman ang kilay ni Benjo. Iba ang aura niyan. Anong lahi yan at saan mo nakuha? Hindi sumagot si Alan. Niyuko niya lang si Ginto bilang hudyat na panatilihin ang sekreto. Isang maliit ngunit mabangis na manok ang inalok ni Kaloy, pangunang katapat ni Ginto, kulay abo, mabilis kumilos at kilala raw na hindi pa natatalo sa ganoong uri ng laban. Tamang pang-test lang yan, bulong ni Ginto kay Alan. Pumayag ka, ngunit maliit lang ang tayang pera. Taya? 300 lang, sabi ni Alan. Natawa ang iba. Aba, mukhang natuto na, maliit muna. Nang sumalang ang 2 manok sa gitna, nagmistulang tumahimik ang hangin. Ang liit ni Ginto kumpara sa kalaban, ngunit ang tindig niya ay matatag, mata ay matalim. Handa ka na? Tanong ni Alan. Ngumisi si Ginto. Watch closely, Alan. Ito ang unang kakayahan ko. Sa unang pitik ng hudyat, naglaho si Ginto sa paningin. O iyon ang akala ng lahat. Sa loob lamang ng isang kisap mata, nasa likuran na siya ng kalaban at tumuka sa batok, sabay ikot at iwas sa sipa. Isang mabilis, malinis na galaw na hindi karaniwang kayang gawin ng normal na manok. Anong nangyari? Sigaw ng isa sa mga miron. Ano yun? Parang lumipad ng mabilis. Sa ikalawang galaw, muling umikot si Ginto. Nagbigay ng 3 sunod-sunod na tuka sa leeg ng kalaban. Tumigil na ang kulay abong manok. Hindi ito sugatan ng malala, pero ayaw ng lumaban. Isang malinaw na panalo para kay Alan. Nagkatinginan ang mga tao. Ang ilan ay namangha, pero may ilan na agad kumunot ang noo. Hindi normal yung ginawa ng manok niya. Parang may agimat. At ang hindi kumurap ng titig, si Benjo. Hindi ito nagsalita, ngunit halata ang interes at kutob niya. Lumapit siya kay Alan pagkatapos ng laban. Magaling ang manok mo, anya na may malamig na tono. Kung ako sa'yo, iingatan ko yan, baka may kumuha. Nagkibit balikat si Alan, pilit ngumingiti. Loko ka talaga, Benjo. Ngunit bago umalis si Benjo, may binitawan itong pangungusap na nagpadagdag ng kaba sa dibdib ni Alan. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay kaibigan. Sa susunod na linggo, may malaking sabong sa bayan ng San Isidro. Sigurado akong pupunta ka. Iyon ang tunay na pagsubok. Dahan-dahang lumakad palayo si Benjo, ngunit bago tuluyang makalayo, tumingin pa ito ulit sa supot ni Alan na parabang nakikita niya ang sikreto sa loob. Habang pauwi na sila, nagsimulang magsalita si Ginto. Alan, huwag mong maliitin ang taong iyon. Hindi siya tulad ng iba. May pakiramdam ako. Isa siya sa mga taong babanggitin ko sa iyo noong unang gabi. Ang mga taong susubok na kawin ako. Napahinto si Alan. Muling sumagi ang sinabi ni Ginto. Kapag nagsimula na ang iyong pag-angat, magigising ang mga matang nananahimik sa inggit.
Kung iyon pa lang ay may nagmamanman na, ano pa kaya ang susunod? Sa likod ng tagumpay, nakabukas na ang pinto ng panganib. Mula sa araw ng unang tagumpay ni Ginto sa lihim na sabungan, hindi mapigil ni Alan ang kilig at pag-asa sa puso. Ngunit kasabay nito ay unti-unting sumisiksik ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang nagsisimula nang mapansin ang kakaibang kapalaran niya at hindi iyon ligtas. Pagdating niya sa bahay, sinalubong agad siya ng mga bata. "Tay, kumusta po? Nanalo ba si Ginto?" Tanong ni Miko, sabik na sabik. Tipid na ngumiti si Alan at iling na mayabang. "Konting laban lang, pampainit. Pero oo, panalo tayo." Nagpalakpakan sina Miko at Lia habang si Mira ay tahimik na nagmasid. Lumapit ito kay Alan, hawak ang braso ng asawa. "Alan, sigurado ka bang tama ang ginagawa natin?" Mahinang tanong nito, puno ng pag-aalala. "May kaba akong nararamdaman." Hinawakan ni Alan ang kamay ng kanyang asawa. "Mira, hindi ko naman hiniling ang malinlang o masuklam ng iba sa atin. Gusto ko lang makaahon ang pamilya natin. Pero, oo, may nagmamasid na sa atin." Nilingon ni Ginto ang mag-asawa. "Hindi ninyo kailangang matakot. Ang mahalaga ay nagkakaisa tayo. Iyon ang unang sandata laban sa inggit. Hindi magtatagal at kumalat sa mga tambayan, tindahan at sabungan ng bulong-bulungan tungkol kay Alan." Natsambahan daw ni Alan ang laban kahapon, kwento ng isa. "Hindi pare, iba ang takbo ng manok niya. Parang may kakaibang bilis. Baka may agimat yan. Imposibleng galing lang sa inahin." At sa likod ng mga usapang ito, may isang tao ang tahimik na nagmamasid at nagtitipon ng impormasyon, si Benjo. Sa isang inuman sa tindahan ni Aling Tasing, kinausap niya ang tatlong sabongherong matagal nang kilala si Alan. "Kung may alam kayong sikreto ni Alan, sabihin niyo sa akin." Malamig niyang sabi. "Hindi ako naniniwalang galing lang sa lahi ang manok niya." Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Ang dalawa ay natawa lang, ngunit ang isa, si Romy, ang tsismoso ng baryo, ay may halong interes sa mata. "Benjo, noong isang araw, may nakita akong kakaiba. Dumaan si Alan sa tindahan ni Mang Epol. May puting paru-paro na parang sumusunod sa kanya. Pagkatapos nun, biglang may espesyal na patuka siyang nakuha kahit wala siyang pera." Napatigil si Benjo. Puting paru-paro. Isang lumang alamat ang pumasok sa isip niya. Ang paru-parong gabay ng mga nilalang na mula sa kabilang mundo. "Kapag may puting paru-paro," bulong ni Benjo sa sarili, "may kakaibang nilalang na nagbabantay." Tumayo si Benjo, kinuha ang jacket at lumakad palayo. Hindi ito basta panalo, may himala o may mahika na nangyayari at aalamin ko kung ano. Samantala sa bahay, nagsama-sama ang pamilya upang maghapunan. Ngayon lamang nilang naramdaman ang ganitong init sa mahabang panahon. May saya, may pag-asa, may kwentuhan. "Ginto, kakain ka ba ng kanin?" Tanong ni Lia habang iniaalok ang maliit na subo sa manok. Ngumiti si Ginto. "Hindi ako kumakain ng karaniwang pagkain ng tao, Lia. Pero salamat." Nagpalipad ito ng maliit na kinang mula sa pakpak, parang glitter na ginto na nagpasaya sa bata. Tumawa si Miko. "Ang galing mo, Ginto. Para kang superhero na manok." Ngumiti si Alan. "Kaya nating harapin ang malaking sabong sa San Isidro. Pero bago iyon, may dapat tayong pag-usapan." Tumingin siya sa kanyang pamilya at humigpit ang kanyang hawak sa kamay ni Mira. "Kung tuloy-tuloy ang pag-angat natin, may mga taong hindi matutuwa. May mga susubok manira, magnakaw o sumira ng pangalan natin. Pero hindi ko gagamitin si Ginto para sa kasamaan. Para sa atin lang ito. Para sa magandang kinabukasan natin." Napayuko si Mira at may luhang tumulo.
Alan, basta hindi ka magbabago. Yun ang panata ko sa'yo, sa ating lahat. Naglapit silang 5, mag-asawa, mga bata at si Ginto. At sabay-sabay naghawak kamay. Isang panata ng pagkakaisa, katapatan at pagbabagong may pag-iingat. Pagkatapos ng hapunan, nag-usap ng pribado sina Alan at Ginto. Alan, seryosong wika ni Ginto. Hindi ko itinuro sa iyo ang kakayahan ko upang ipagyabang. Tandaan mo ang sinabi ko. May mga taong susubok palitan ng kabutihan ng inggit at ginto ng kasakiman. Tumingin si Alan. Alam ko, Ginto, si Benjo. May kutob ako sa kanya. Tumango si Ginto. Tama ang kutob mo. Siya ang unang anino na sumusunod sa yapak mo. Napabuntong hininga si Alan. Paano ko siya haharapin? Ngumiti si Ginto, ngunit hindi gaya ng dati. May lalim at bigat ang ngiting iyon. Haharapin mo siya hindi sa away, kundi sa karunungan at tapang. Ngunit hindi pa ngayon. Sa tamang oras, may maituturong lihim ako sa iyo. Isang kakayahan na hindi basta nakikita. Habang natutulog ang pamilya, may aninong nakatayo sa di kalayuan sa kanilang bahay, nakatingin sa bintana kung saan nakahimlay si Ginto. Isang tinig ang marahang bumulong. Kung totoong nasa iyo ang manok na sinasabi nila, Alan, kahit magtago ka, makukuha ko rin yan. At nang tumalikod ang aninong iyon, may kumislap na talim sa kanyang bulsa. Isang bisturi. Patunay na handa siya sa kahit anong paraan para makuha ang sikreto ni Alan. Sumapit ang mga susunod na araw na puno ng paghahanda. Hindi man lubos aminin ni Alan, ramdam niya ang tumitinding presensya ng panganib sa paligid. Ngunit sa kabila nito, mas nanaigang determinasyon niyang ihanda si Ginto para sa nalalapit na malaking sabong sa San Isidro. Habang papalapit ang araw ng laban, pinili ni Ginto na simulan ang seryosong pagsasanay nila. Hindi lamang sa lakas, bilis at estratehiya, kundi pati na rin sa disiplina at puso. Maagang gumising si Alan upang simulan ang unang bahagi ng pagsasanay. Dinala niya si Ginto sa isang malawak na bakuran sa likod ng bahay kung saan walang ibang tao. Ginto, handa ka na ba? Tanong ni Alan habang inaayos ang maliit na bakod na parang ring. Tumalon si Ginto sa gitna ng bakuran. Sa laban, hindi sapat ang bilis at lakas. Kailangang marunong kang magbasa ng galaw ng kalaban bago pa man ito umatake. Itinaas ni Alan ang kilay. Paano mo gagawin yon? Dahan-dahang lumipad si Ginto at umikot sa ere habang kumikislap ang balahibo nito. Nang lumapag siya, nagliwanag ang kanyang mga mata. Alan, ngayon ipapakita ko sa iyo ang ikalawang kakayahan ko. Huminga ng malalim si Alan, sa bigat kaba ang naramdaman. Ito ang tinatawag na lihim na paningin, wika ni Ginto. With this, kaya kong makita ang mahinang bahagi ng kalaban, ang parte ng katawan na sapat na tamaan upang mawalan ito ng lakas tumuloy sa laban. Namilog ang mata ni Alan. Ibig sabihin, kaya mong malaman kung saan tatama para matapos agad ang laban? Tama. Pero hindi ito pwedeng abusuhin. Hindi ito upang manakit ng sobra, kundi upang iwasan ang madugong sagupaan. Ito ang laban ng madiskarte, hindi marahas. Sa pagsasanay, pinapaharap ni Ginto ang ilang kahoy na manikin na ginawa ni Alan ng markang parang kalaban sa sabong. Itinuro ni Ginto kung saan dapat umatake at maging ang tamang distansya at timing. Nang subukan ni Alan ang mga bilin habang pinapanood si Ginto, nabigla siya sa nakita. Isang mabilis at tumpak na galaw na hindi niya kayang sabayan ng mata. Kung makontrol natin ito sa sabungan, bulong ni Alan, hindi lang tayo mananalo, magiging alamat tayo. Alalahanin mo, Alan, sagot ni Ginto. Ang laban ay hindi para maging alamat, kundi para maiangat ang pamilya mo. Huwag malimutan ang dahilan. Habang abala sila sa pagsasanay,
Hindi napansin ni na Alan na mula sa may puno ng mangga sa likuran ng bahay, may nagmamasid. Isang pares ng mata ang kumikislap mula sa lilim, si Benjo. Tahimik itong nagmasid, pinakinggan ang mga tunog at pilit na sumisilip sa bawat galaw ni Alan at Ginto. Hindi niya lubos makita ang buong pangyayari, ngunit sapat na ang narinig at nasilayan upang patunayan na may kakaiba sa manok. Hindi normal yon, pulong ni Benjo. Kakaiba talaga ang manok na yon. Dahan-dahan siyang umatras, pansamantalang umalis, ngunit may nakaplano na sa isip niya. Kung hindi ko makuha ngayon ang sikreto, gagawa ako ng paraan bukas. Pagbalik ni Alan sa bahay, nadatnan niya si Mira na may inihahandang munting merienda para sa kanila. Tinulungan pa ni Ginto si Lia sa pag-angat ng pitzel gamit ang mahiwagang paglipad. Natawa si Mira. Hindi ko akalain na may maliit at gintong nilalang na magpapaligaya sa aming lahat ng ganito. Lumapit si Alan, yumakap kay Mira. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap kay Ginto, pero kailangang mas maging maingat tayo. Hindi lahat matutuwa sa tagumpay natin. Tumango si Mira. Kaya kailangan nating lakasan ng loob. Kung anumang pagsubok ang dumating, haharapin nating pamilya. Nagkayakap silang muli. At si Ginto na nasa mesa ay tahimik na nakangiti sapagkat ang pagkakaisa ng pamilya ang tunay na kapangyarihan na kailangan sa laban. Kinagabihan, habang nakaupo si Alan sa labas, lumapit si Ginto sa kanya. Alan, naramdaman mo ba ang presensya kanina? Napatingin si Alan sa dilim sa direksyon ng likod bahay. Oo, may taong nagmamasid, hindi ba? Tumango si Ginto. Si Benjo, hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang sikreto ko. At tandaan mo, may mas malalakas pa kaysa sa kanya. Darating araw na hindi lang isang tao ang hahabol sa atin. Napakuyom ng kamao ni Alan. Lalaban ako. Hindi ko hahayaang may kumuha sa'yo o sirain ang pamilya ko. Nagliwanag ang mga mata ni Ginto. Handa ka na sa laban, Alan. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi sa sabungan, kundi sa pagpili ng tama kahit nahaharap sa tukso. Sa may di kalayuan, may dumapong itim na uwak sa bubong at tumitig sa kanila. Isang masamang pangitain na hindi nila napansin. Ang pag-angat ay nagsimula at ang mga anino ay nagsisimulang kumilos. Madaling araw pa lamang ay tila may mabigat na hanging dumadaloy sa paligid ng bahay ni na Alan. Tahimik ang buong baryo at tanging huni ng mga kuliglig ang maririnig. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon may gumagalaw na panganib. Habang mahimbing na natutulog ang pamilya, may isang aninong dahan-dahang lumapit sa likod bahay, taglay ang maingat at sanay na mga hakbang. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Benjo, ang sabungerong hindi matahimik sa kakatuwang sikreto ni Alan at Ginto. Sa kanyang bulsa, nakasuksok ang matalim na bisturi. Sa kabilang bulsa naman ay isang maliit na sisidlan ng kapirasong pulang sinulid at dahon ng asin, isang pamahiin ng mga sabungerong naniniwala sa lamang bawi at panghihina ng manok. Kung totoo ang hinala ko, bulong ni Benjo, kahit isang balahibo lang niyan, makakagawa ako ng pampaswerteng pangontra na pwedeng magdala ng 100,000 sa akin. Bago lumapit sa kulungan, tumigil si Benjo at sinipat muna ang buong paligid. Sanay sa mga ganitong tagong kilos, sanay magnakaw ng sekreto ng ibang sabongero. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang nararamdaman. May malamig na hangin na tila sumusutsot. May pakiramdam na may mga matang nakamasid sa kanya. Pinilit niyang iwaksi ang kaba. Imahinasyon lang to. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na gate sa likod ng bahay upang makapasok. Nang umusad siya papunta sa lugar kung saan nakapwesto si Ginto, dala ang maliit na supot, mabilis ang tibok ng puso niya, kasabik-sabik ang inaasam niyang mahika. Isang balahibo lang, bulong niya.
Inangat ni Benjo ang telang tumatakip sa kulungan at marahang sumilip. Ngunit wala roon si Ginto. Napakunot ang noo niya. Nasaan? Biglang may maliit na liwanag na sumiklab sa likod niya. Paglingon niya, hindi magandang ideya ang magnakaw sa bahay ng taong hindi mo kaaway, lalo na't wala kang alam sa pinapasok mo. Si Ginto, nakatayo sa sanga ng puno, balahibo'y kumikinang sa dilim tulad ng apoy sa kandila. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sapat upang makita ni Benjo ang gulat na gulat niyang muka. Nanigas ang katawan ng sabungero. Hindi niya inaasahang lalaki ang boses ng manok at magsasalita ng diretsahan sa kanya. Ang manok. Nagsasalita. Nanginginig niyang sambit. Tumingin si Ginto ng diretso, hindi galit, ngunit may babala sa mga mata. Umalis ka bago pa man magbago ang isip ko na maging mabait sa'yo. Hindi makakilos si Benjo, tila na estatwa sa kinatatayuan. Mula sa pakpak ni Ginto ay sumiklab ang malaalon na liwanag na tila hangin na umuugong, dumampi sa balat ni Benjo. Hindi iyon apoy, hindi rin pananakit, ngunit may dala itong bigat at kilabot. Biglang nanlabo ang paningin ni Benjo. Ang paligid ay tila umiikot, at sa isipan niya, tila may naririnig siyang bulong. Hindi kay Ginto, kundi mula sa kung saan. Huwag mong pagtakhan ang hindi mo kaya maunawaan, o ikaw ang mawawasak sa sariling kasakiman. Napaatras si Benjo at natapilok, halos mabuwal sa lupa. Ayoko na! Ayoko na! Sigaw niya, sabay takbo palayo sa bakuran na parang hinahabol ng multo. Hindi niya namalayang nalaglag ang bisturi sa damuhan bago siya tuluyang tumakbo palabas ng bakuran at naglaho sa dilim. Sa loob ng bahay, nagising si Alan dahil sa mahinang ingay mula sa labas. Mabilis siyang tumayo at lumabas, hawak ang lampara. Ginto? Narinig ko may tao. Huwag kang mag-alala, Alan. Putol ni Ginto. Hindi ko siya sinaktan. Ngunit binigyan ko siya ng babala. Ngunit tandaan mo, ang takot ay hindi sapat upang pigilan ang taong sakim. May nakita si Alan sa damuhan, isang bisturi. Binuhat niya ito, halos manginig ang kamay niya. Ginagamit ito para manakit ng manok sa sabungan o kumuha ng balahibo, bulong ni Alan. Tumingin si Ginto, seryoso ang mga mata. Simula ngayon, Alan, hindi na tayo basta tago sikreto. Kailangan na nating tanggapin. Ang kapalaran mo ay may kaakibat na panganib hindi lamang sa sabungan, kundi sa labas nito. Kinabukasan, hindi alam ng karamihan ang nangyari, ngunit kumalat ang isang tsismis. May nakakita kay Benjo na takot, pawis na pawis, at parang may hinahabol na hindi nakikita. Hindi ito nagsalita sa kahit sino. Ngunit isang bagay ang kumalat sa bibig ng mga tao. May nakita raw si Benjo kagabi na hindi kayang ipaliwanag ng tao. At sa gitna ng umagang iyon, habang nag-aalmusal ang pamilya, tahimik lang si Ginto. Alan, wika niya, ang pagtatangkang ito ay simula pa lamang. Kapag nanalo tayo sa San Isidro, lalaki ang inggit at panganib. Hinarap ni Alan ang pamilya niya at tumayo ng tuwid. Kung ganoon, kailangan nating harapin ng may tapang. Hindi tayo aatras. At doon, nagbigay ng maliit na ngiti si Ginto. Kung handa ka ng sumabak sa totoong laban, simula na ang paglalakbay natin papuntang San Isidro. Sa malayo, may itim na uwak na muling dumapo at tumitig sa kanila na parang sugo ng mas malaking panganib. Ang unang pagsalakay ay napigilan, pero ang parating na unos ay mas malaki at mas mapanganib. Dumating ang araw na matagal nang hinihintay. Ang malaking sabong sa bayan ng San Isidro, isa sa pinakasikat na sabungan sa buong rehiyon. Kilala ito sa malalaking pusta, malulupit na laban at matitinding sabonghero mula sa iba't ibang bayan at lalawigan. At ngayong taon,
napabalitang dadalo ang ilan sa pinakakilalang pangalan sa mundo ng sabong. Maagang gumising ang pamilya. Habang nilalagay ni Alan si Ginto sa isang espesyal na kahong may malalambot na tela at maliit na butas para makahinga, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. "Handa ka na ba, Ginto?" tanong niya. Tumango ang gintong manok. "Handa ako. Pero ikaw ba, Alan? Tandaan mo, ang laban ngayon ay hindi lang laban para sa pera. Ito ang magiging simula ng pangalan mo." Sumabay si Mira. Pitbit ang maliit na bag ng baon. "Mag-ingat kayo. Ligtas na laban ang gusto ko, hindi marahas." Kasama ni Alan at Ginto sina Miko at Lia. Hindi sila pupusta. Manonood lang at susuporta. Pagdating nila sa bayan, bumungad ang malalaking tarpaulin, makukulay na banderitas at ingay mula sa mga tao. Halos lahat ay nagkakagulo, nag-iingay at may kanya-kanyang dalang manok na tila mamandirigmang handang pumasok sa arena. Nang pumasok si Alan sa malaking sabungan, agad siyang nakaramdam ng kakaibang presyon. Hindi ito tulad ng mga ordinaryong sabungan sa baryo. Dito, ang mga tao ay seryoso, parang mga sundalo na papasok sa digmaan. May announcer na sumisigaw, "Mga sabungero, ihanda ang inyong pinakamahusay na manok. Ngayon ay ang tatsulok ng kampeyon. 3 pinakamalalakas na manok ang susubukan upang makuha ang titulong hari ng San Isidro." Napatigil si Alan. Tatsulok ng kampeyon? Hindi niya ito inaasahang malalabanan agad. Tumingin si Ginto. "Ito ang pagkakataong mabuksan ang pintuan ng kapalaran mo, Alan. Kapag nanalo tayo rito, hindi na ordinaryong sabunghero ang tingin sa'yo." Habang naglalakad sila, napansing may mga matang nakatingin kay Alan. Ilang sabungherong hindi pamilyar sa kanya. May pagtatawa sa iba, may pagdududa, at may ilan na tila interesado. Habang naghihintay ng tawag, may 3 lalaking dumaan sa harap ng kanilang pwesto. Berto Aguila Vergara, kilalang sabunghero na may lahing manok mula pa sa abroad. Gil Camao Sandoval Brusco, at may reputasyong hindi natatalo sa mga first round elimination. Don Emilio Castillo ang pinakamayaman sa lahat, kilala sa pagbili ng panalo gamit ang pera, koneksyon at minsan madidilim na paraan. Lalong lumamig ang hangin nang dumaan si Don Emilio. May suot itong mamahaling sombrero, may dalang 2 bantay at ang manok niya ay nakalagay sa hawlang may ukit na ginto. "Yan ang Don Emilio na sinasabi ko sa iyo," bulong ng isang manonood. May mga sabi-sabing may mangkukulam siyang partner na nagbibigay ng mahikal na panglamang sa laban. Napakuyom ng palad ni Alan. Kung totoo ang sabi-sabi, may kababalaghan din pala sa mas mataas na antas ng laban. Nagkatinginan si Alan at Ginto. "Handa ka ba?" tanong ng manok. "Hindi ako umatras buong buhay ko. Ngayon pa ba?" tugon ni Alan. Ilang laban ang lumipas. Maraming natalo. May lumuhod sa arena. May halos mag-away dahil sa pusta. Hanggang sa wakas, tumawag ang announcer. "Alan de la Cruz ng Barangay San Roque. Handa ka na ba? Ipapasok mo ba ang gintong sisiw na pinag-uusapan ng bayan?" Nagbulungan ang mga tao. May ilan nang nakarinig tungkol sa gintong manok mula sa maling kwento ni Benjo at ngayon ay tila usap-usapan na ito. Tumindig si Alan. Dahan-dahan niyang binuksan ang hawla. Lumabas si Ginto. Kumikislap ang balahibo ngunit hindi labis para mapansin bilang kababalaghan. Sapat lang para magmukhang isang pambihirang lahi. Pagpasok nila sa gitna ng arena, halos maramdaman ni Alan ang pagtigil ng hininga ng mga tao sa paligid. Bago magsimula ang laban, biglang may lumapit na matandang lalaki sa barricade. Nakasuot ito ng lumang sombrero, may hawak na tungkod at may matalas na titig. "Batang sabongero," wika nito kay Alan. "Hindi lahat ng laban dito ay laban ng panlaban. Ang ilan, laban ng kapalaran at mahika." Nanlamig si Alan. "Sino siya?"
Bakit niya alam? Ngumiti ang matanda at naglakad palayo, nagsasabing, "Mag-ingat ka sa lilim ng mayaman. Hindi lahat ng nakangiti ang kaalyado." Hindi man kilala, ramdam ni Alan na hindi ordinaryo ang matandang yon. "Handa na ba ang mga manok?" Sigaw ng announcer. "Handa na!" Sabay-sabay na tugon ng madla. Ihahanda na ang unang kalaban ni Ginto, ang manok ni Berto Aguila Vergara, isang kilalang panlaban na nanalo na sa 6 na magkakasunod na sabong. Pagharap ng 2 manok sa gitna, nagkatinginan sila ni Ginto. "Alan," bulong ng mahiwagang manok, "huwag kang kabahan. Ito ang unang hakbang sa pagangat." At bago magsimula ang laban, marahang tumindig ang balahibo ni Ginto at kumislap ang kanyang mga matahanda na siyang ipakita ang tunay na lakas. Nagkakaguluhan ang mga tao sa sabungan ng San Isidro. Ang pangalan ni Alan, na dati tinatawanan at minamaliit, ay unti-unting nagiging paksa ng usapan ng mga sabungero. Sa gitna ng ingay, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw. Ang laban ay magaganap sa pangunahing arena. Sa pulang sulok, ang manok ni Berto Aguila Vergara. At sa bughaw, ang bagong sabungero mula sa San Roque, Alan de la Cruz. Hiyawan ang buong lugar. Ang iba'y natatawa. Ang ilan ay nagtatanong kung sino nga ba ang Alan na ito. At may iilan na nag-aabangan kung totoo ang bulong-bulungan tungkol sa gintong manok. Tumayo si Alan sa gilid ng arena habang hawak si Ginto. Sa kabilang panig, naroon si Berto. Matangkad, mayabang at may kumpiyansa sa lakad. Ang manok niyang si Agila Pula ay matikas, mahaba ang paa at kilalang mabilis sumipa at tumuka. Napangisi si Berto. "Kawawa ka naman, Alan. Una mong laban sa malaking sabungan. Ako agad ang katapat mo?" Pabulong niyang idinugtong. "Pagkatapos ng laban, baka umuwi ka ng luhaan." Hindi nagpadaig si Alan. Ngumiti siya ng payak. "Hindi ako sanay umatras. Laban kong laban." Sa loob ng hawla, tumayo si Ginto at tumingin kay Agila Pula. Makikita ang tiyak na tapang sa kanyang tindig. Bago magsimula ang laban, umihak ang announcer. "Mga sabunghero, handa na ba kayo?" "Handa na." Sigaw ng karamihan, sabay sigawan at hampasan ng pustahan. Ang ingay ay tila lindol na dumadagit sa pandinig. Pero sa gitna nito, nagbulong si Ginto kay Alan. "Alan, gamitin mo ang natutunan natin. Huwag kang padala sa sigawan. Ang takot ay ibubulid ka sa talo. Ang tiwala ang magdadala sa iyo sa tagumpay." Huminga ng malalim si Alan. "Tiwala ako sa iyo, Ginto." Buksan ang pinto. Sa isang iglap, tumakbo ang 2 manok papalapit sa isa't isa. Mabilis, agresibo at parehong uhaw sa panalo. Ang unang salpok ay malakas. Nagpapakita ng lakas ng mga pakpak at tikas ng tindig. Agad sumipa si Agila Pula, mabilis at mataas, halos tumama sa leeg ni Ginto. Ngunit makikita ang di pangkaraniwang iwas ni Ginto, isang liko na tila di sinusundan ng mata ng ordinaryong manok. "Uy, ang bilis ng maliit na yon!" Sigaw ng isa. "Parang hindi manok gumalaw." Dagdag ng isa pa. Ngunit hindi nagpahuli si Agila Pula. Muli itong umatake ng sunod-sunod, 3 sipa, 1 tuka, na kung karaniwang manok ang kalaban ay matagal ng bagsak. Ngunit sa bawat galaw ng kalaban, nagbabago ang posisyon ni Ginto na parang nababasa ang susunod na tira. "Alan," bulong ni Ginto mula sa gitna ng laban. "Oras na." Naglaho ang ngiti ni Alan, napalunok. "Iyon na ba?" Tumitig si Ginto kay Agila Pula at tila may nagniningning na bilog sa kanyang mata. Sa paningin niya, may kumikinang na pulang bahagi sa kanan likod na pakpak ng kalaban. Mahina, sensitibo at kapag tinamaan ay maaaring magpahina ng buong galaw. "Alan, hudyat mo."
Tumango si Alan at bumulong. Sa kanan, likod ng bagwis. At doon, nang sumunod na salpok, umiwas si Ginto at tumuka ng isang beses lang sa tamang bahagi. Tumigil si Agila Pula. Nalaglag ang balanse. Nanggisay ang pakpak at unti-unting umurong. Isang iglap, isang tama, isang tumpak, at ang arena ay biglang natahimik. Panalo ang bughaw! Sigaw ng announcer. Sumabog ang hiyawan, hindi dahil lahat ay natuwa, kundi dahil hindi makapaniwala sa nakita nila. Napamulagat si Berto, hindi makapaniwala. Hindi pwede yon, imposible. Walang manok na umiwas at tumama ng ganon katumpak. Lumapit siya kay Alan. Anong klaseng manok yan? Anong trick ang ginamit mo? Tumangulang si Alan at ngumiti. Walang daya, swerte at tiyaga lang. Pero alam nilang dalawa, higit iyon sa swerte. Sa kabilang panig, sa sulok ng sabungan, nakatayo ang matandang lalaking nakita ni Alan kanina. Tahimik itong nakamasid, nakangiti. Ang bulong nito sa sarili. Nagsimula na ang pag-ikot ng kapalaran. Ang gintong manok ay muling nagpakita sa sabungan. At kapag nalaman ng mga nilalang na nagtatago sa dilim, gugulo ang mundo nitong si Alan. Bago pa man makuha ng pamilya ni Alan ang sandaling kasiyahan, muling nagsalita ang announcer. Sa susunod na laban, haharap ang manok ng bughaw sa hindi pa natatalo ang manok ng pinakamayamang sabungero. Don Emilio Castillo. Uminog ang tingin ng lahat kay Don Emilio, na tila nagngingisi habang hinahaplos ang hawla ng kanyang manok na may kakaibang aura, maitim, mabangis, at tila nagliliyab ang mga mata. At doon nagsimula ang bulungan. May kulam daw ang manok ni Don Emilio. May anting-anting na itinatago yan. Hindi pa yan natatalo kahit kailan. Sa gitna ng ingay, marahang bumulong si Ginto kay Alan. Alan, ang susunod nating makakalaban, hindi ordinaryo. At mula sa sulok ng arena, sumikat ang araw na tila nagbabala. Ang susunod na laban ay hindi na tungkol sa kakayahan, kundi laban na ng kapangyarihan at kadiliman. Mabigat ang katahimikan sa loob ng sabungan. Kung kanina'y ingay, tawanan at yabangan ang maririnig. Ngayon tila huminto ang hangin. Lahat ng mata ay nakatutok kay Alan at sa kanyang gintong manok na si Ginto. Sa bughaw, Alan de la Cruz at ang gintong manok. Sigaw ng announcer. Sa pula, Don Emilio Castillo at ang kanyang itim na manok na si Satanas. Nang buksan ni Don Emilio ang hawla, lumabas ang isang itim na manok. Hindi ordinaryo ang tindig. Ang mga mata nito ay mapula at ang balahibo'y parang usok na umiitim sa bawat paggalaw. Ang ilan ay napaurong. Yan ang manok na hindi pa natatalo. Bulong ng isang sabunghero. May kulam yan, tiyak. Humakbang si Don Emilio. Ngumisi kay Alan. Kung may sikreto ka, may sikreto rin ako. Tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang iyong ginto o ang aking dilim. Sa hudyat ng announcer, buksan ang pinto. Parang kidlat ang dalawang manok na sumugod. Agad umatake si Satanas, mabilis ang sipa at tuka. Mas mabilis pa kaysa sa mga nakaraang kalaban ni Ginto. Ginto, kaya mo ba? Sigaw ni Alan. Ito ang laban na pinaglihiman ko mula pa noong una, sagot ni Ginto. Hindi lang ito laban ng sabong, laban ito ng kalikasan laban sa kadiliman. At doon nagsimulang magliyab ang pakpak ni Ginto ng gintong liwanag. Sa gitna ng arena, nagtagpo ang dalawang kakaibang kapangyarihan. Si Satanas, na tila pinakikilos ng masasamang dasal at kulam, ay umatake ng sunod-sunod, parang aninong humihiwa sa hangin. Si Ginto, hindi ginagamit ang dahas kundi ang lihim na paningin, ay umatras, umiwas, at tumutuka lamang sa tamang tiyempo. Ngunit napansin ni Alan ang kakaiba. Bawat tama ni Satanas, kahit lumampas,
ay may itim na usok na lumalabas na parang lason. "Ginto, delikado yan," sigaw ni Alan. "Alam ko, kaya't kailangan natin ng liwanag." At sa unang pagkakataon, ginamit ni Ginto ang isang kapangyarihang hindi pa niya ipinapakita kay Alan. Nagliyab ang katawan ni Ginto sa purong gintong liwanag at pansamantalang nabuksan ang paningin ni Alan sa tunay na anyo ni Satanas. Hindi pala basta manok, kundi isang hayop na kinukutuban ng masasamang espiritu, pinapagalaw ng isang kulam. Kasabay nito, nakita rin ni Alan si Don Emilio. May hawak na maliit na garapon sa bulsa, puno ng parang uling na abo. "Yan ang kulam. Doon galing ang kapangyarihan niya," bulalas ni Alan. "Alan, ngayon mo na ako tulungan," wika ni Ginto. "Hindi ko kayang talunin ang dilim kung nagahari ang takot sa puso mo." Pinikit ni Alan ang mata, humigpit ang hawak sa bakal at buong tapang na sumigaw. "Ginto, tapusin na natin ito. Hindi tayo aatras laban sa kasamaan." At sa sagot na iyon, tila nagliyab si Ginto sa mas maliwanag na liwanag, hindi upang manakit, kundi upang linisin ang arena. Sumugod si Satanas, ngunit bago pa man tumama, umatras si Ginto sa isang bilis na parang liwanag, tumalon at tumuka sa gitnang bahagi ng batok, isang tumpak na tama. Umuga ang itim na manok, bumagsak, at isang itim na usok ang lumabas mula rito. Ang usok ay umikot sa ere, at nang tamaan ng liwanag ni Ginto, naglaho ito. Tumigil ang buong sabungan. "Panalo ang bughaw, panalo si Alan de la Cruz." Napatigil si Don Emilio, nanlaki ang mata at napatras. Hindi niya inaasahan ang pagbalik sa kanya ng sariling kulam. Tuluyan siyang lumuhod, nawalan ng lakas, at nang tignan ng mga tao ang kanyang garapon, wala ng laman. May ilan na lumapit sa kanya upang harangin, takot at galit sa kanyang ginamit na daya. Sa sulok ng sabungan, ang matandang misteryosong lalaki ay ngumiti ng malalim. Tama ang pagpili ng gintong manok, isang puso na hindi nasisilaw sa yaman, ang karapat-dapat maging tagapagdala ng liwanag. Lumapit ang pamilya ni Alan sa arena. Niyakap nila si Alan habang si Ginto ay tumalon papunta sa balikat niya. "Tay, panalo ka!" sigaw ni Miko. "Panalo tayo dahil nagkaisa tayo," sagot ni Alan. Habang dinudumog ng tao si Alan upang kilalanin, may lumapit na lalaki mula sa management ng sabungan. "Ginoong Alan, dahil sa pagkakapanalo mo, ikaw ngayon ang kampeon ng San Isidro at may karapatan kang sumali sa National Sabong Tournament." Napalunok si Alan. National? Mas malaki, mas prestihiyoso, mas mapanganib. Pag-uwi nila, habang tahimik ang gabi, kausap ni Alan si Ginto sa ilalim ng buwan. "Alan," wika ni Ginto, "ang laban na ito ay simula lang. Ang dilim na nakita mo ay hindi pangkaraniwan. Sa national tournament, mas malalakas at mas madidilim na kalaban ang darating." Tumingin si Alan, ngunit hindi tulad ng dati, wala nang takot sa kanyang puso. "Kung mas malalaking laban ang darating, tatanggapin ko. Basta't kasama ko kayo, ang pamilya ko, at ikaw Ginto, hindi ako aatras." Ngumiti si Ginto. "Kung ganoon, handa ka nang tanggapin ang iyong kapalaran, Alan. Ang bagong yugto ng ating kwento ay magsisimula na." At sa malayo, dumapo ang tatlong itim na uwak sa bubong ng kanilang bahay, nakatingin sa direksyon nila. Isang senyales na may mas malalakas na nilalang na nagising dahil sa kanilang tagumpay. At dito nagtatapos ang unang aklat, ngunit nagsisimula ang alamat ng Gintong Manok Panabong. Wakas.